Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 18:10-14. Sinabi ng isa, "Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatna ng tulad ng likas sa mga babae. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?" At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki." Ang Diyos ang nagsabi. Diyos ang nagsabi na walang anumang bagay na mahirap sa Kanya. Lahat ay posible sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus na walang imposible sa sumasampalataya sa Diyos. Tumawa si Sarah dahil matanda na silang dalawa ni Abraham at hindi na posibleng magkaanak. Ngunit ibinigay ng Diyos ang kanyang salita kay Sarah na siya ay magkakaanak. Gaya ni Abraham, si Sarah ay nagkaroon ng pananampalataya at sa pamamagitan nito ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Isinilang niya si Isaac. Awit 62, 5-8, 11 at 12. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Ang Diyos ay nagsalitang minsan, 2 ulit kong narinig ito, na ang kapangyarihan ay sa Diyos, at sa iyo, o Panginoon, ang tapat na pag-ibig, sapagkat ginagantihan mo ang tao ayon sa kanyang gawa. Ang kapangyarihan ay sa Diyos. Nasa Diyos ang kapangyarihang hindi masusukat. Siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Manalig tayo sa Kanya. Masigasig natin siyang hanapin. Sa Kanya lamang maghintay ng tahimik ang ating kaluluwa. Sa Kanya tayo lumapit at magkubli. Siya ang ating malaking bato, kaligtasan at muog na hindi matitinag. Dahil sa Kanyang tapat na pag-ibig, tayo ay Kanyang ikukubli, ililigtas at iingatan gamit ang Kanyang kapangyarihan. Roma 4:18-21. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos, at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Hindi bulag.
Ang pananampalataya ay hindi bulag. Nakikita nito ang katotohanan ng mga nagaganap sa ating buhay at katawan. Alam ni Abraham at Sarah na sila ay parehong matanda na at hindi na posibleng magkaanak. Ngunit ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang salita na sila ay magkakaanak. At sila ay sumampalataya sa sinabi ng Diyos. Hindi nila isinaalang-alang ang kanilang katawan. Sa halip sila ay nanalig at hindi nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Bunga nito na nariwa at lumakas ang kanilang katawan. Sila nga ay nagkaanak ng isang batang lalaki, si Isaac, ayon sa salita ng Diyos. Marcos 11:22 hanggang 25. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapong ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay sa Diyos at sa kanyang salita. Ito ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos ang kanyang iniisip, nadarama, niloloob, ginagawa at gagawin. Sinasabi ng Diyos na ang hindi natin kayang gawin ay magagawa niya. Nasa kanya ang kapangyarihang bumunot ng bundok at magtapon ito sa dagat. Sa pananampalataya ay masasabi natin na mangyayari ang sinabi ng Diyos at ito nga ay mangyayari. Sinasabi ng Diyos na diringgin niya ang ating panalangin. Kaya't masasabi natin na ang hiningi natin ay mapapasa atin. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Manalig sa kapatawaran. Alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa kasalanan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay para sa ating kasalanan at kanyang muling binuhay. Sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay nabuhay na muli, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Sa pananalig na tayo ay pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo, isagawa natin ang ating pananalig sa paraan ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas,
Tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.